Ako nga pala si Ernest Ablang, pulis ng La Union na naatasang magkalap ng impormasyon sa barangay na ito. Maaari mo bang ibigay ang iyong buong pangalan at kasalukuyang tirahan? Ako po si Shando Kusin, nakatira sa Rosario, La Union. Uunawaan mo ba na ini-interview ka bilang saksi at hindi bilang suspect? Opo, naintindihan ko po. Gusto ko lamang pong makatulong sa inyong investigasyon. Nasaan ka noong gabi ng Oktubre 30 bandang alas 9 ng gabi? Pauwi na po ako galing sa aking trabaho at dumaan po ako sa Eskinita, malapit sa lumang bodega. Mag-isa ka lang ba nung mga oras na iyon? Opo, mag-isa lang po ako nung oras na iyon dahil lagi po akong dumadaan sa lugar na iyon. May nakita ka bang kakaiba or kay Nainala nung mga oras na iyon? May narinig po akong sigawan sa Eskinita. Nung sumilip po ako noon, ay may nakita pong dalawang lalaki na nagsisigawan. Ano ang sumunod na nangyari? Nang sumilip po ako, ay nakita ko po yung sa lalaki na may hinugot sa kanyang tagiliran at kanya pong silaksak sa dibdib ng lalaki. Kilala mo ba ang mga taong sangkot? Parang namumukan ko po yung isang lalaki. Parang si Carlo po. Opo, si Carlo po yun. Nakitira po siya dalawang kanto mula sa amin. Kilala po siya bilang magaling mag-basketball. Eh yung biktima, nakikilala o kilala mo ba? Di ko po kilala yung lalaki pero yung lalaki po medyo may kataasan, kalbo at naka t-shirt po na dilaw at naka blue po na pantalon. Anong oras mo nasaksihan ang aksidente? Nung pauwi po ako galing po sa trabaho, siguro po mga alas 9 na po yun ng gabi nung narinig ko po yung sigawan at sumilip pa ako sa pinangyarihan po ng insidente. Gaano katagal ang pagtatalo bago mangyari ang pagsasaksak? Mabilis na po yung lahat, sir. Siguro mga minuto lang po yung nangyari. Maaari mo bang ilarawan ang lugar kung saan nangyari ang insidente? Sa Eskinita po, sa likod ng lumang bodega po na pinagdaraanan ko po, ay medyo po madilim po doon kasi po sira po yung ibang mga ilaw po sa lugar na iyon. May nakita ka bang ibang tao o sasakyan sa paligid? Wala pong sasakyan pero maisa pong tao sa kanto na iyon. Hindi ko lang po mawari kung sino po yun pero namumukan ko po siya para pong si Carlo. Kasi po nakilala ko po siya kasi matangkad po, naka-jersey na may pangalan po ng kanilang barangay. May nakausap ka na ba tungkol sa mga nasaksihan mo? Yung asawa ko lang po, kwento ko po sa kanya lahat po ng pangyayari pagka-uwi ko po. Sigurado ka ba sa mga nakita mo, nasaksihan mo? Opo sir, nasisigurado ko po talaga si Carlo po yun. May narinig ka ba ang sinabi ng mga sangkot? Parang nag-aaway po sila patungkol po sa pera. Narinig ko po kasing isa na sumigaw na, bayaran mo na ako. May sinabi ba ang suspect pagkatapos ng pananaksak? Pagkatapos niya po kasing saksakin yung lalaki, nagtago ulit po ako sa likod ng Eskinita. Pero nung sumilip po ulit ako doon, nakita ko na pong tumakbo si Carlo palayo. Tumawag ka ba sa mga pulis o sa emergency? Hindi po sir, natakot na po ako. Tumakbo na po ako sir at sinabi ko po sa aking asawa. Nagbigay ka na ba ng pahayag bago ang ito? Hindi pa po sir, ito pa lang po yung unang formal na pahayag ko. May gusto ka pa bang idagdag na sa tingin mo ay makakatulong sa kaso na ito? Nung pagsilip ko po ulit, nung nakita ko pong patakbo na po si Carlo, may nakita po akong tinapon niya po na parang kutsilyo po sa kanal. Handa ka bang tumistigo kung kinakailangan? Opo sir, gusto ko rin pong makatulong upang makamit po ang hustisya. Kung ganoon, ako po ay nagpapasalamat sa iyong kooperasyon, Sir Dukusin, sa pagbigay ng iyong nakita sa krimeng naganap. Salamat sa pagbubuo dito. Alam ko mahirap ito, pero gusto ko lang makausap ka bilang isang tao. Hindi ko alam ang sasabihin ko.
Hindi kita pinipilit. Gusto ko lang sanang marinig ang iyong panig at ikaw lamang ang makapagpapaliwanag nito. Sige po, pero hindi ko po alam kung ano po ang sasabihin ko. Maguyan, kamusta ka muna? May gusto ka bang kainin, inumin, tubig, kape, bago tayo magsimula? Tubig lang po, salamat. Alam ko mabigat ito, hindi madali ang ito usapan. Pero, nandito ako para makinig. Opo, naiintindihan ko po. Mr. Carlos, pwede mo ba ikwento kung nasaan ka nung gabi ng insidente? Nasa bahay lang po ako nun. May kasama ka ba? Ano ang mga ginawa mo bago matulog? Kasama ko po ang pinsan ko. Nagapunan po kami. Pagkatapos po, nanood ng video. Kung gayon, maaari ko bang tanongin sa'yo kung kilala mo si Pambi. Ano ang relasyon nito? Opo, matagal ko na po siyang nakilala. May tampuan po kami dahil sa pagkakautang. Mr. Carlos, kailan mo siya huling nakasama at nakausap dahil sa kanyang pagkakautang? Kung nakaraming ko po. Kung may nangyari man, siguro ay hindi mo rin ginusto. Naiintindihan ko kung pinagdadaanan ka. Hindi ko po talaga alam kung ano nangyari. Alam kong may mabigat kang pinagdadaanan. Pero, kung may nangyari, mas mabuting manggaling sa iyong kaliwanag. Ikaw lang ang buong kaliwanag nito. Wala po akong sasabihin. Kung may nangyari man, naiintindihan ko na minsan, nadadala tayo ng emosyon. Tao lang tayo, hindi kita kinakalaban. Pasensya na po. Pero wala po akong sasabihin dahil hindi ko naman po ginawa yung pagmulagpunan na rin na yun. May mga tao nasaktan. May pamilyang biktima na naghahanap ng sagot. Ikaw lang ang nakakatulong para makahanap ang katotohanan. Ayon sa witness namin, nakita at narinig kanyang nakipagsigawan sa isang lalaki sa isang iskinita sa lumang likod ng bodega noong Oktubre at 30, bandang alas 9 ng gabi. Pauwi na po ako niyan galing mo. Kung gayon, ikaw ba ang sumaksak kay Bambi sa dibdib na sanhi ng kanyang pagkamatay? Mr. Carlos, ikaw ba ang nakipagsigawan sa lalaki si Bambi dahil sa utak at sinaksak siya sa dibdib? May pagkakautang po sa akin pero hindi ko kaya gawin yun. Ulit, ayon sa aming witness, namukhaan ka niya dahil kilala kang magaling basketball at may suot kang jersey na may pangalan ng iyong barangay noong gabing nangyari ang krimen. Wala nga po akong kinalaman dyan. May pagkakautang po siya sa akin pero hindi ako ganong klaseng tao para pumatay. Pero sabi mo uwi ka na noong Oktubre 30, alas 9 ng gabi. At ikaw mismo ay dumaan sa sinikang iyon at may nakakita sa iyo na ikaw ang sumaksak kay Bambi. Inuulit ko, ikaw ba ang may gawa sa pananaksak kay Bambi? Kung wala kang kasalanan, bakit ayaw magsalita? Kung may paliwanag ka, sabihin mo dito. Hindi kayo manghuhula. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Hindi ko po sinasadya. Nadala lang po ako ng galing dahil sa sobrang kalasinan. Ang dami ko pong problema. Tinambahan ko siya sa eskinitang yun. Tatanungin ko lang sana ang kanyang utang. Pero una siyang sumigaw. Dahil paulit-ulit daw ko daw siyang sinisingil. Kaya dumilim ang paningin ko. Nasaksak ko siya. Dala sa mga loob ko.
Mr. Carlos, maraming salamat sa pagiging tapat mo. Hindi madali yan. Pero, laking bagay ito sa investigasyon. May pagkakataon ka pa na itamang pagkakamali mo.